Magandang araw sa ating mga kabayan, long time no see again mga kabayan. No, usaping bayan naman ang ating pag-uusapan ngayon tungkol sa pondo ng bansa at integridad ng mga namumuno, no? At sa mga lumalabas na isyu na hindi na pwedeng ipagsawalang bahala mga kababayan dahil laganap no noon pa man na ilang dekada na hanggang sa ngayon andyan pa rin yung mga korupsyon sa pamumuno pa rin, no? At dahil dito mga kababayan, ano ang sistema? Mga kababayan, ang Speaker of the House ay primus inter pares lang o una sa mga kapantay, wala siyang direktang hawak na pira. Ang budget ay dumadaan sa committee, dinidebate at pinagbobotohan, malaya ang sistema at hindi pwedeng diktahan no, ng isa man doon sa loob ng committee. Dahil bawat nandoon ay may kanya-kanyang opinyon at obserbasyon at investigasyon. Dahil nga doon sa mga lumalabas no, ng mga akusasyon at ebidensya sa mga namumuno sa bansang Pilipinas. No? Pero bakit may mga hinala? Bakit may naging hakbang daw ang hindi pangkaraniwan? So kakaiba no, yung sistemang ito. At direktang pakikialam sa detalye at direktang pakikialam sa detalye ng budget na dati ay hindi ginawa. Ito ay nagdulot ng duda kung may personal na interest ba. Dahil nga noon, mga kabayan, wala namang pakikialam daw ng mga ibang opisyal, no, lalo na yung mga namumuno sa bansa. Basta sinumpaang salaysay, mga kabayan, o affidavit ni Roberto Bernardo, ito yung sa DPWH, mga kabayan. Dito, dinawit si Senate President Chis Escudero tungkol sa umanong 280 million para sa flood control project, mga kabayan. At una nga dito, no, kasi dalawang beses daw ito, mga kabayan. Una, yung 160 million at ang pangalawang 120 na milyon, no. So dalawang beses ang paghahatid, no, sabi po ni Bernardo. May mga nabanggit din mga kabayan na middleman o tagapamagitan na si Minard Ngo. Sino nga ba 'to mga kabayan? Pa-comment naman baka may idea kayo at may alam kayo patungkol dito mga kabayan. At may hinala rin no na nakalaang 20% na commission at personal na pagpupulong pa dito. So sabi nga no, yung 20% na commission bawat transaction na project talagang pinagplanuhan at pinag-mimitingan nila ito bago nila gawin yung mga hakbang na ito, no? At nakakabahala ito, mga kabayan, dahil ang mga proyekto na sinusumiti, no, napapasa pala sa final budget, no? Sino ang may pananagutan nito, mga kabayan? Dito makikita ang pagkakaiba, no? Si Speaker Romualdez, no, during lower house, no, ay kusang bumitaw sa pwesto para maging malinis ang investigasyon, maging patas at maging maayos no ang investigasyon. Talagang bumaba si Speaker Martin Romualdez dahil nga para matuldukan din yung issue, 'di ba? At ang pinagkaiba naman ni Senate President Escudero, mga kabayan, ay tinanggal lang kanyang mga kasamahan at ayon sa iba, hindi nagpakita ng parehong antas at responsibilidad dahil si Speaker nga naman, mga kabayan, ay talagang kusa no, na bumaba sa pwesto. Si Senate President Escudero ay hindi po siya talagang nag-giveaway, hindi po siya bumaba sa pwesto. No? Pinanindigan niya talaga. Yun nga lang, tinanggal din siya kalaunan ng kanyang mga kasama. Oh. So mga kababayan, ano, seryoso ang akusasyon na ito na ang pira ng bayan ay para sa bayan. At hindi dapat ito binubulsa ninuman ng mga politician, ng mga halal ng taong bayan. No? So, dahil napakahalaga nito para sa atin. Mga kabayan, komento nyo po, hihintayin natin ang katotohanan at hustisya. Ano ang masabi nyo doon sa dalawa? Lala, no, ang isyong ito ay patuloy pa rin na iniimbestigahan. No? At again, mga kabayan, ang isyong ito ay patuloy pa rin na iniimbestigahan para maging malinaw sa mata ng taong bayan at siyempre maging clear din sa batas. No? At sana no, magtagumpay ang nasa tama. At, di ba? At matalo ang nasa mali. So don't forget to like, comments, and subscribe. And siyempre follow na rin yung ating Facebook page and TikTok.